handa na po ang puso natin at isipan para makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity to be able to minister your word, O God, to you, O God, to these precious souls, O Lord. I pray, Lord, that you sanctify us through and through by your word. Empower me by your Holy Spirit. Anoint my lips, O God. Hide me in the shelter of your wings. Forgive me for anything that will block me from sharing your word, Lord. I pray that as I preach, Lord, the impartation of your most holy presence be with us, O God, and that the seed of God, the word of God, will be planted in every heart and mind of everyone that is listening to the sound of my voice. This I pray in Jesus' name, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi mo sa katabing mo, Happy New Year. Ayan. Happy ba New Year na? Oh. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Do you know that happiness is a decision? Amen? Amen. Happiness is a decision. No, you choose to be happy. Amen? Did you know, when I became a Christian, yun yung, parati kong pinapractice. Yung I will not lose my countenance in the Lord. Because alam nyo, si Satanas, magpapadala siya ng mga pagsubok sa inyo para inisin ka. Yan. Sabi yun sa katabi mo, ang tikon. Talo. Yan. Ang inaantok, talo. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. So the title of my preaching this Sunday afternoon is Focus on the New You. Yan. New You. Yan. Si Pastora, New You. New look. Diba? Di ba pagkabagong taon, uy, nagpagupit ng hair. Oh, who you? Di ba? Naman na sobrahan sa kulot, ano? So, amen. So, we're focusing on a new you. No? Mag-focus ka para baguhin yung sarili. Amen? Amen. Turo nyo nga yung daliri nyo. Turo. Ilan ang nakaturo sa iyo? Apat. Pagturo ka ng turo sa iba, kasi ikaw, kailangan magbago, kasi ikaw. Diba? Apat yung nakaturo sa'yo. Amen? Diba? Okay, so let's focus, sabi mo. Focus. Focus ka na ba? Focus ka na ba? Amen. Amen. Parang Sister Maris lang yung focus, Yan. So, sige. Alam ko, focus kayo. Amen. So, focus on a new you. Nakita niyo yung design dyan? Leaf. Yan. Turn into a new leaf. Di ba? Meron kasabihin ka, why don't you turn into a new leaf? Di ba? Kasi yung old leaf, pagkalanta na yon, lanta. Sabi mo sa katabi mo, lanta ka na ba? Yun. May ambulansya. Yan. Yun. So, papapray natin kung sino man yung nasa ambulansya, Panginoon, or nasa barangay, Panginoon. Hawakan mo siya ng iyong makapangyarihang kamay. Sino man yun ang nangailangan ng tulong na yun. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. So, focus on you turn on a new leaf. Where's my presenter? Oh, hindi binagay sa akin. So, how was your year 2025? Kamusta naman yung 2025 nyo? Nagpapatok ba kayo? Oo. Diba? Dami niyong pera, Papaputok yung pera, So, how was the year 2025? In your life, how was it? Is it a failure or is it a success? Was 2025 a failure or a success? O, sino may sabing failure? Taas ang kamay. Amin din. Miinom naman kayo Sprite, di ba? O, sino naman yung success?
Was galing ni Chichin, success. Tumangkad ka ba, Chichin? Ng 1 inch? Okay, so in 2025, hindi naman lahat naging maganda yung 2025. Amen? Diba? Like dito, 2 pastor ang namatay in the year 2025. Oh, diba? Parang failure sa buhay pamilya. Pero, success na sila kasi na kay Lord na sila eh. Amen? Amen. Kasi sabi sa Biblia, the Bible says, to live is Christ. And to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Ayan, thank you Ryan. Dadidistract ako dun sa ano. Yan. Amen? So, our goal today is to be able to succeed in 2026. Gusto niyo ba yan? Yan kasi you know what? Failure is an empowerment, is a curse. You know, a curse is an empowerment to fail. Pag fail ka, sumpayan, may empowerment. Ngayon, pag successful ka, empowerment din yan para magtagumpay ka. Amen? Sabi mo sa tabi mo, gusto mo bang empowerment? Do you want an empowerment to succeed in 2025? Amen. So, ano yung success nyo last year? Was your success more than your failures? Mas marami ba yung success nyo o mas marami yung failure last year? Was your success more than your failure? Hindi nyo alam? Failure. Oo, kasi hindi kayo nag-a-assess. Sabi mo sa katabi mo, mag-assess ka. Oh. Di ba pag nagtatanim kayo, ina-assess nyo, o lumalago ka ba? Huluntoy ka ba? Diba? Oh. So hindi mo alam kung tagumpay ka o fail ka. Diba? So, what was your life last year? Was it more of a success or was it more of a failure? Oh. So, amin kayo. May mga area ng buhay ng failure. Diba? Pero sabihin mo, sabi nga ni isang pagita, forget mo na. Forget mo na yung 2025. Forget the former things. Yung binasa kanina ni Sister Chanel, no? Sabi, in Isaiah 43:18-19, remember not the former things, nor consider the things of the old. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Kalimutan mo na, forget mo na yung 2025, tapos na yun. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang 2025. 2026 na. Diba? So, forget the past. Remember the lesson. Amen? So, kalimutan nyo na inaalam, pero ano ba yung mga leksyon na natutunan nyo sa 2025? Diba? So, sabi, let go of the past, and the past will let go of you. Forget the past and remember the lesson. Amen? Amen. So, mga estudyante, na-remember niyo ba yung mga leksyon niyo sa school? Do you remember? Huwag niyo na i-forget yung mga lesson niyo sa school. Amen? Oh. I-forget niyo lang yung past. Ano yung mga dapat ikalimutan niyo sa past? Oh. Yung mga nang-inis sa inyo, yung mga nang-chismis sa inyo, yung mga nanira sa inyo, ano ba? Yung mga hindi magandang nangyayari sa inyo in 2025, forget about the negative things, the painful things, the things that broke you in the past. Amen? Forget. Sabi mo, forget mo na. Amen? Kasi 2026 na. Sabi mo sa katabi mo, move on ka na. Amen? Amen. So, okay pa ba? So, because it's 2026, a new year, a fresh start. And there are infinite possibilities. Because with God, sabi mo, with God, all things are possible. Ano yung sabihin nyo sa Tagalog? Lahat posible sa Panginoon. Meron bang imposible sa Panginoon? Walang imposible. Amen? Amen. Praise God. Diba? May imposible ba sa Diyos nung ginawa niya si Patrick? Kasi si Patrick are present. Oh.
CR. Okay, di ba? Walang imposible sa Panginoon. So, the new you. Ano ba yung bagong ikaw? Di ba? Ano yung bagong ikaw? Kailangan sa 2026, may bagong ikaw ka na. Hindi may bagong ikaw boyfriend ko, ikaw girlfriend. Hindi, ikaw, yung sarili mo, tingnan mo, magbago ka na. Sabi mo, magbabago ako. Babago ako. Itong 2026. So in English, I will change in 2026. Amen? Because if you do not change, para kang inborn na mabaho. Diba? Stagnant. Hindi ka nagbago eh. Diba? Yung inborn na nangangamoy, hindi pa nagbago. Diba? Oh. So dapat magbago. Sabi mo, magbago. Amen? So paano magbago? Sabi mo, sa katabi mo, focus. How do you change? Focus. Nakita niyo ba yung picture? Diba? Pag hindi naka-focus, ano yung mga tao doon? Malabo. Diba? Malabo. Pero pag naka-focus, nakikita mo, di ba, ng mabuti. So, ganito, sabi mo sa katabi mo, focus ka lang. Focus ka sa buhay mo. Diba? Huwag kang focus sa chismosang kapitbahay mo. Amen? Focus ka sa sarili. Paano i-improve yung sarili? So, ano yung F sa focus? Kasi acronym yun. F. Sabi mo, F stands for fix. Sabi mo, fix. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. The author and finisher of our faith. Fix your eyes on Jesus. Kanina daw tayo magpo-focus? Kay Jesus. Amen. Huwag ka mag-focus doon sa pintas ng kapitbahay mo. Amen. Yung sa chismosang kapitbahay mo. O yung, focus ka sa akin kasi minsan nagkakamali ako mag-keyboard, ganyan. Huwag kang po-focus doon sa pintas ng iba. Amen. Mag-focus ka sa Panginoong Jesus. Diba? Fix your eyes on Jesus. Yung standard mo, dapat, yung benchmark mo is, yung benchmark ng Panginoon, yung luwalhati ba ng Panginoon nakikita sa buhay mo. Amen? Huwag mo na, pakialaman yung, ka-church mo, kapitbahay mo, kaganito mo, yung kapitbahay mo. Hindi, ikaw, tingnan mo. Pag ikaw ba, tinawag na ng Panginoon, di ba, napunta ka na doon, 6 feet below the ground, kagaya ni Pastor Isaiah at saka ni Pastor Mel. Ano sasabihin sa'yo ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. Yun ba sasabihin sa'yo ng Panginoon? O sasabihin sa'yo ng Panginoon, oy, not everybody who calls on the name of the Lord, my Lord, will be saved. Sigurado ka ba? Masisave ka? Sino ba sigurado dito masisave? Tumataas ang kamay. Sige, mamaya, sasabihin ko sa inyo paano masave. Amen? So, sabi mo, F sa focus stands on fix your eyes on Jesus. Okay, yung mata dapat nakatuon lang sa Panginoon. Amen? Hindi nakatuon dun sa kapintasan ng kapwa mo, kapintasan ng Senado, kapintasan ng Kongreso, kapintasan ng ni Mayor, ganon. Amen? Amen. So, palakpakan natin ng Panginoon. So, how do you fix your eyes on Jesus? Paano natin itutuan yung ating mata sa Panginoon? What does it mean when people say, fix your eyes on Jesus? So, number 1. Sabi mo, number 1. Fix your thoughts. Fix your thoughts. Ano sabihin sa thoughts? Bakit yung pag-iisip nyo? Kailangan ayusin nyo yung pag-iisip nyo. Ano ba yung pag-iisip? Diba? So, merong batang isip. Diba? Merong 65 na, batang isip pa rin. Diba? Merong 35 na hanggang ngayon. Anong course ang kukunin ko? Nakatatlong palit na ng kurso sa kolehiyo, di pa rin alam. So sabi mo, fix your thoughts. Ayusin yung pag-iisip. Kasi nasan yung isip? Nandito ba yung isip sa paa? Asan ang isip? Nandito. So bakit ginawa ng Panginoon na ang isip nandito? Kasi yan yung una mong gagamitin. Amen?
Hindi yung puso, ha? Hindi itong tiyan, hindi yung ganito, na taon-taon, buntes, 10 na anak, 11, 12, 13, ang dami. Diba? Di na nag-iisip. Tapos sasabihin, God will provide. Di wow. Oh, sabi mo, fix your thoughts. Ayusin ang pag-iisip. Diba? So if you want to truly change your life, you must first willing to change your mindset. Sabi mo sa katabi mo, mindset. Mindset. Amen? The Bible says, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, huwag ka raw makiayon sa sanlibutan ito. Pero, baguhin mo ang pag-iisip mo para mapatunayan mo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? So dapat, dito mag-uumpisa. Para malaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Before may palabas si isip-isip. Amen? Oh. So, sabihin mo sa katabi mo, isip-isip. Baguhin ang maling pag-iisip. Kasi ang buhay mo, tatakbo ayon sa mali o tamang kaisipan. So, in English, your life will always move in the direction of your strongest thoughts. Diba? Kung ano yung pinaka-matinding iniisip mo, ano, iniisip mo galit. O, selos, inggit. O, doon na pupunta yung buhay mo. Amen? O kaya yung mga taong parating galit, ano nangyari? Saan sila pupunta? Nandun, sa ano? Bilibid. O kaya iniisip nila magnakaw. O. Nandun sila. Because your life will always move in the direction of your strongest thoughts. Kung ano yung iniisip mo, yung ka. So kung imbornan yung pag-iisip mo, yung ka. Kung mali yung pag-iisip mo, yung ka. Kaya dapat itama ang pag-iisip. Kaya kayong mga bata nag-aaral para mahubog ang kaisipan. Amen? So tayo nandito sa fellowship para mahubog ang inyong pag-iisip sa salita ng Diyos. Amen? So, kailangan, sabihin mo sa katabi mo, warning. Watch your thoughts. Beware, sabi mo, beware about the power of thoughts, your thoughts. Diba? Pag sa gate, nakikita nyo, beware of dog. Okay, beware of what you think. Mag-ingat ka kung anong iniisip mo. Amen? Kasi, dalawa yung bumubulong sa isip mo. Either gumawa ka ng mabuti or gumawa ka ng masama. Amen? So, kailangan, ini-screen mo, filter mo yung iniisip mo. Kung masama ba yon o mabuti. So, kailangan focus tayo dun sa mabuting kaisipan. So, ano yung mabuting kaisipan? Yung salita ng Diyos. Amen? So, what do we need to focus on? We need to focus on the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay banal. The Word of God is incorruptible. Ever-living. Buhay ang salita ng Diyos para siyang tabak. Sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos, hindi siya bumabalik ng walang kabuluhan. The Word of God does not remain void. It does not go back to you empty. Pagka ipinato mo yung salita ng Diyos, merong, di ba ang Panginoong Jesus pag nangaral siya, may mga milagro, may gumagaling, bulag nakakakita. Amen? Oh, tingnan mo si Sister Helen, dati nakaratay. Parating nakakarinig ng salita ng Diyos. Oh, kita mo dito na siya. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, ako, dati, nakaratay din ako parate. Sa karamdaman, parate ko na hospital. Oh, bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Amen? Kaya may katay, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay.
ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga we encourage you na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi, sabi nyo kanina, yung 2025 nyo may fail, di ba? You said a while ago that in the year 2025, there were failures. There are many failures in your life. But Satan is there, double time, triple time, so that he will make sure that darkness will not flee in your life. That you will fail. So yun ang trabaho ni Satanas. Amen? Because in all areas of your life, where there is darkness, the entrance of God's Word brings light. So ano kailangan mo? Kung madilim ang buhay mo, wala kang pera, parating kang may sakit, parating may away sa pamilya, walang kapayapaan, ang kailangan mo? Salita ng Diyos. Dahil the Bible says, the entrance of God's Word brings life. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag. Hindi lang may ragong nagbibigay liwanag sa buhay. At saka hindi lang pag Pasko, paano pag di na Pasko? Wala na regalo, hindi na maliwanag ang buhay mo? So kung madilim ang buhay mo, ang salita ng Diyos ang kailangan mo. Amen? Kasi bawat problema sa buhay mo, may solusyon ang salita ng Diyos. Sapagkat ang buhay mo ay refleksyon ng kung ano ang iyong iniisip. Your life is a reflection of your thoughts. If you change your thinking, you will change your life. Pagka iniba mo ang pag-iisip mo, mag-iiba ang buhay mo. Amen? Pag yung may gagawin ka, sabihin mo, hindi mo kaya, tatamad ako eh. Sigurado, hindi mo talaga kakayanin. Pero pag sinabi mo, kaya ko yan, I can do all things through Christ which strengthens me, kakayanin mo. Kasi sinabi mo na eh. Amen? Inisip mo, kaya mo. Amen? Pero pag inisip mo, hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, watch your thoughts. Sabi mo sa katabi mo, watch your thoughts. Because your thoughts become your words. So, pag iniisip mo, sabihin sa'yo ni Satanas, wala ng Pasko, wala regalo, malungkot ka na. Malungkot na ako. May drama pang lonely. Lonely. Diba? Yung mga ganun pa. I'm Mr. Lonely. I have nobody. Diba? Tapos mamaya, nasa mental ka na. Kasi sinasabi mo lonely. Kasi what's your thoughts? They become your words, they become your action. Tapos pag parati ka lonely, they become your habit. And then they become your character, and then it becomes a destiny. Yes. Amen? Sinabi, tinatamad ako. Natamad ako. Ayoko mag-uwas ng plato. Ayoko magtrabaho. Ano na nangyayari? Hindi ka nakakabugas ng plato. Hanggang sa inutotong na yung plato mo dyan. So, sabi, marami ng daga. Di ang destinasyon ng daga sa bahay mo na. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, watch your thoughts. But if you think happy thoughts, you will be happy. Amen? If you think lonely thoughts, you will be lonely. If you think of critical thoughts, you will be critical. Amen? If you think poverty thoughts, you will be poor. But if you think, that is why the Bible says, let the poor say, I am rich. And let the weak say, I am strong. Because words have creative power. You bring life and death to whatever you say. So when your thoughts are corrupt, kala nyo ba mga politiko lang ang corrupt? Yung thoughts din natin can be corrupted. When thoughts are corrupt, words are corrupted. So let no corrupting talk come out of your mouth, but only what is good for building up. Sabi mo, build up. Yung build me up. Buttercup, baby, don't you let me down. Yan. Kanya mga kakantahin yung mga magaganda yung mga sinasabing words. Ha? Kayo kakanta. Lonely. Itiwa. Sabi, let no corrupting talk come out of your
what is good for building up, as it fits the occasion, that they may give grace to those who hear. Para may biyaya para doon sa nakakapakinig. Hindi nyo ba napansin, pag kami nagchichismisan, may pinagsasabi sila na gano'n na hindi maganda. Tapos, pinagsasabihan, pinag-usapan nila, talaga end of the world na. Talaga si ganito may cancer. Tapos ganyan, may grupo pa sila. Cancer Society, Asthma Society, kahit yung isa walang sakit, magkakasakit na. Kasi magkakasama sila dun di ba? Pero sa fellowship, masaya. Amen? Amen. Kaya, sama kayo sa mga anak ng Diyos. Praise God. Praise God. So, be mindful of your thoughts. Choose the thoughts that are right for you every day. Sabi mo, every day. Sabi mo, every day. Araw-araw. I will check what I think about. Okay. So, next. What should our eyes lay upon on that we may meditate the right way? What should our eyes lay upon on so that we may meditate the right way? Yung mga mata, saan ba dapat nakatuon? Dito, tingin, mga mata. Mga mata. Tumingin kayo. Diba? The eye. Sabi mo, the eye. Yan, nakita niyo yung mata. Ang ganda ng mata niya, no? Blue eyes. Ayun, anong kulay ng mata niyo? Black. Brown eyes. Green eyes. Yan, green eyes. So the eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of sight. So isang translation nun, if your eye is good, your whole body will be good. Pag maganda yung minitiningan nyo, kaya yung mga bata, yung mga apo ko, hindi sila basta-basta nagsa-cellphone. Kasi yung mga yung cellphone, yung social media, kung ano-ano dala. Because the eye is the lamp of the body. Ang mata, lampara ng katawan. Kung anong napapanood mo, anong nakikita mo, yun ang pagbubulay-bulayan mo. Minsan, yung pinagbubulay-bulayan mo, hindi mabuti. Minsan, masama. So, dapat i-filter mo kung ano yung tinitingnan mo. So, ano dapat tinitingnan? Sabi, keep the book of the law. Ano yung book? Ang Biblia. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Pag pinagbubulay-bulayan niyo yung salita ng Diyos, alam niyo ba ito yung success Bible verse? Ito yung Bible verse na about success. Paano maging matagumpay? Pag bulay-bulayan niyo yung salita ng Diyos. Araw at gabi. At ingatan nyo kung nagawin lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos at magiging matagumpay kayo sa lahat ng gagawin nyo. Andito yung formula ng success. Amen? Hindi lang sa stock market o sa kung marami kang pera, ang formula ng success ay nasa salita ng Diyos. Amen? So, in Psalm 119:130, it says here, the unfolding of your words gives light, and it gives understanding to the simple. Yan. Pag nagbasa daw kayo ng salita ng Diyos, ayan, the word gives light. Pag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, may liwanag sa buhay mo. Amen? Pumapasok ang liwanag pag nagbasa ka ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga si Kristo, pag naghayak siya, gumagaling yung mga may sakit. Diba? Sinabi nga niya kay Pedro, sabi ni Pedro kay Jesus, Lord, gusto ko maglakad. I want to walk on water. Sige, alika, focus na lang sa akin. Nakapaglakad siya sa tubig, diba? Sa dagat, diba? Ngayon, nung nawala na yung focus niya sa Panginoon, ano nangyari? Nalunod na siya. So, the entrance of God's Word gives light. Amen? So yung English version, the unfolding of the Word gives light. Parati yung sinasabi. The teaching of the Word. Ano yun? Ang pagtuturo kami, kagaya kanina, tuturo kami ng salita ng Diyos, magbibigay liwanag sa buhay niyo. Kung ano yung mga madilim na parte ng buhay niyo, magbasa lang kayo ng salita ng Diyos, liliwanag ang buhay. So ito pa sabi, sa Complete Jewish Bible, your words are a doorway that lets in the light.
Giving understanding to the thoughtless. Ang ganda nitong translation na to. This is a beautiful translation. Sabi ganito, yung salita ng Diyos daw ay parang parang pag bumukas yung pintuan, pumapasok na yung liwanag. Amen? Diba Diyos sa madaling na bahay, pag gusto mong pumasok ng liwanag, bubuksan yung sliding door. Oh. Giving understanding to the thoughtless. Sometimes kasi we are thoughtless. May mga ginagawa tayong bagay na hindi natin pinag-iisipan. Diba? So kasi hindi natin pinag-iisipan, magbubulalas tayo na magsasalita tayo na hindi natin pinag-isipan. Diba? Tapos nakakasakit na tayo. Sabihin, kung sinabi yun? Diba? Kasi thoughtless. Hindi mo yun yung pinag-isipan sinabi mo, nakakasakit ka pala. Amen? Amen. So, mind your thoughts, mind your words. So, ang pagpapahayag ng inyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa isipan ng tao at karunungan sa wala pang kaalaman. So, lahat ba dito may kaalaman na? Oh, ako kailangan ko pang malaman ng marami. Kaya kailangan ko pa mag-aral ng salita ng Diyos. Oh, ito pa sabi, ang liwanag ay turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Oh, kagaya ng mga bata. Wala pa silang karanasan. Pag tinuruan mo sila ng mga memory verse, dadalhin nila yan hanggang sa pagtanda nila. Pero pag hindi mo sila tinuruan ng salita ng Diyos, isang araw, mumura-murahin ka na niyan. Oh. So isang araw, nasa na yan, nandun na yan, sa kulungan. Oh, kasi dalawa lang naman yan eh. Yung anak mo, lalaki, o kaya yung anak mo, babae. Pag hindi mo tinuruan, lalaki mo, either maganda ka ng pampiyansa, o pag babae, maganda ka na kasi buntes. Nabuntes. Eh kasi hindi mo nakay sa salita ng Diyos eh. Tapos sasabihin mo, natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos, ikaw tulog. Amen? Amen. So meditate on the Word of God and consider His ways. Yan ang sabi sa Psalm 119:15. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Yun yung sabi. Okay? And then, it says here, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kung meron kayo i-meditate, kung ano yung tama, ito yun ang pagbulay-bulay ng isip mo. Kung ano yung maganda, kung ano yung banal, yun ang pagbulay-bulayin mo. Amen? Huwag mo nang pagbulay-bulayin yung mali ng kapwa mo. O yung mga bagay na nai-stress ka. Kaya nakikita mo yung mga walang peace, walang kapayapaan. Nakita nyo, ang dami niyang ganito. Diba? Si Pastor Isaiah, diba, nang namatay? Kala ko si Pastor Isaiah, 69. Parang hindi 69. Bakit? Kasi parating salita ng Diyos ang minimeditate niya eh. Amen? Si Pastor Mendel, hindi mo nakikita yung nakatsibangot. Parating ako ganun. Amen? Ganun yung mga anak ng Diyos. May joy sila. No? Kasi ang pinagbubulay-bulayan nila parate, yun, kung ano yung maganda. Amen? Kung ano yung tama, ano yung banal, ano yung kaaya-aya, ano yung kahanga-hanga, ano yung dapat pagpurihan. No? So, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. O, tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag niyong tingnan yung katabi niyo kung anong pangit sa katabi niyo. Di ba? Tingnan niyo yung katabi mo kung anong maganda sa katabi mo. Ano? Mabango? Mabango? Sabi ko, tingnan mo, hindi mo amuyin. Okay. Yan. So, pagka merong pinapadala sa iyong Panginoon na tao, huwag mo tingnan yung pintas. Diba? Tingnan mo, ito mo naman, Pastora Loretta. Lipstick ka ng lipstick. Nung alam ko, nag-brush your teeth ka. Naka-red, diba? Yun, diba? So, keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Sabi mo, authenticate mo ang isip mo. Ha? Diba? Napanood niyo ba yung kay Reviste?
Sabing ganyan yung Cabral files daw, hindi authenticated. Di ba? O, so ngayon yung isip nyo, i-authenticate nyo rin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. I-ano niya, i-filter niya yung isip nyo. Yan, Lord, yung isip ko ba nakakaluwalhati sa'yo? Kala nyo ba pag nagsasalita lang kayo o nagagalit kayo, doon lang kayo nagkakasala? Pag nag-isip din kayo ng hindi maganda, kakasala na kayo noon. Yes, yes. Amen? So, are you learning? Amen? Amen? Are you learning? Okay, so, authenticate your thoughts. So, what areas in your life seems dim or dark? Ano yung mga aspeto sa buhay nyo na, na madilim? Madilim ang iyong paligid. Hating gabi, walang hanggan. Wow. So, ano yun? Madilim ba yung pinansyal na buhay? Yung mga yung financial life nyo ba? So, ano ba yan? So, kailangan ba mag-focus kayo sa finance nyo, sa health nyo, sa relationships nyo in 2026? Yan. Yung pagkakapirahan nyo, kamusta ba? Kamusta? Ha? Kamusta? Kamusta ka? Ikaw ba'y nahihirapan na wala pa rin pera? Diba? So, how is your financial situation? How is your financial situation? Are you surplus or are you deficit? In 2025. You surplus? No? Are you surplus or deficit? Your finance is God's resources entrusted to you kasi. So if do you splurge or are you a good steward? Kasi if God entrusted something to you, no? Like for example, finances, talents, diba? Do you use it for the glory of God? So if you have money, do you splurge on your money? The Bible says, he who loves pleasure and wine will not be rich. Yung mga tao daw mahilig sa layaw, laki sa layaw, Jeffro. Hindi, ako, laki sa layaw, lang pera. Laki sa layaw, utangera. Oh. Do you splurge or are you a good steward? Oh. Dito sa church na to, palapakan niyo sarili niyo, good steward kayo. Yan, I declare, in this church, in this congregation, you are all good steward. Amen? Amen. So, do you have a budget? Mag-isip si Sister Maris. May budget. Sabihin, may babudgetin. May babudgetin. Diba? Do you have a budget? Halimbawa, 10,000. 10,000 o 20,000 lang sahod mo. Tapos ang gastos mo, 30,000. O, didipisip. Di ba? Ano nangyari? Di pipila ka ngayon sa tupad. Di ba? O titinulungan pang gobyerno para magkaroon sila ng maraming insertion. Di ba? Yes. Oh, yes. Kagaya ngayon, ang laki ng budget ng gobyerno. Yes. 4% GDP aray ko. O, diba? So, do you track your daily expenses? Sabi nga na, stop the bleeding. Yung stop the bleeding. Dinudugo ka na. Gusto niyo dinudugo ka na. Ha? Ang gastos mo kasi. Sabi niyo sa English, just stop the bleeding. Track your daily expenses. So, may notebook ka. Yan, may notebook ka. Huwag sa cellphone. Do you have a notebook? Anong date ngayon? What date is today? January 4. Ha? 4. O, January 4. Pinalengke ko 500. Ganyan. Example, 500. 5, 6, 7 hanggang 30. For about 30 days, 500 pamalengke times 30. 15,000 pamalengke pa lang. Diba? Tapos wala kang trabaho. Paano yun? Tapos ang tupad, 4,000. O, titipisip. Diba? So what do you do? If your expenses are big, you increase your income. Amen? Amen? Magdalawang trabaho ka, 3 trabaho. Amen? Huwag ini. Amen? Isip. Nasaan ang isip? Binigyan ka ng Panginoon pag-iisip.
You're learning. So do you save, invest, and pay your taxes? Oh. If you don't pay your taxes, ibig sabihin you don't have income. Oh. So you have to save, invest, and pay your tax. Give to Caesar what is due to Caesar. Naya? Bawal ang tax evader. You have to pay your taxes. Oh, and then, ano pa? Oh, nalagpasan ko. Do you pay your tithes and offering to the Lord? Kanina, nagpasa ng basket dito. Oh, nagbigay ba kayo para sa Panginoon? Ikaw po. Ano yun? Hindi sabi nito dito, ha? Oh, pero sabi sa Biblia, I desire justice, mercy, and sacrifice. Diba? Nakikita ka kapitbahay mo, nagugutom. Hindi mo pinakakain. Diba? Oh. Tapos, ganyan ka. Lahat, binigay mo lahat sa iglesia. Eh, yung kapitbahay mo or yung kapamilya mo, hindi mo tulungan. Oh. Oh. So, tithes and offering. Diba? Sabi sa Malagay, test me in this, will I not be open the windows of heaven? Amen? Oh. So, yun. So, because the scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker is worthy of his wages. Amen? At sabihin yan, no? Yung kalabaw, pagka nag-aararo, di ba? Pinapainom mo, pinapakain mo. Di ba? Amen? Amen. Si Pastor Abina, nandito, nagpipreach. Ha? Nagpipreach, nagki-keyboard. Ano pa? Oh. Walang sweldo. Pero okay lang, kahit wala ako sweldo kasi para ako si Paul. May trabaho ko eh. Ang Lord ang nagsisweldo sa akin. Amen? Hindi ko kailangan yung ano nyo. Abuloy. Diba? Tsaka kahit mamatay ako, uy, naka-insure ako. Amen? Amen. Diba? Sabi mo, Kristiyano ka, pero dapat hindi ka pabigat. Sabi mo, Kristiyano ako, hindi ako pabigat. Dapat Kristiyano ka, blessing. Sabi mo, I am a blessing. You know, my mom's 85. Oh, lahat dyan, bili na yan. Amen? 85. 85. Malakas pa. Walang maintenance. Amen? Oh. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, so nasa F pa lang ako. So what about your health? Oh, preservation of health is easier than the cure of the disease. Sabi mo, may gamot naman eh. Bawal sa iyo yan, may gamot naman eh. Oh, hindi nag-iisip. Sino ba gumawa ng gamot? Oh. Ang kagalingan nyo nasa Biblia. Saligsigin nyo lang. Lahat ng gamot nandyan. Kung anong dapat nyo kainin, hindi nyo dapat kainin. Amen? Gagaling kayo. Kalkalin nyo lang yung Biblia. Gaganda kayo. Dadami pera nyo. Gagaling kayo. Amen? Amen. Praise God. So, dear friend, I pray that you may enjoy good health and it may go well with you even as your soul is getting well. So, kalooban ba ng Diyos na gumaling ka, brother boy? Kalooban ba ng Diyos na gumaling ka? Amen? Hindi kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Amen? Ang gusto ng Panginoon, malusog tayo, magaling tayo. Pero dapat, anong mauna? Mauna mo natin hanapin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Yung kaluluwa mo natin, kasi kung yung kaluluwa natin magaling, nakaayon sa kalooban ng Diyos, susunod yung katawan, susunod yung isip, susunod yung bulsa. Amen? Amen. So, sabi dito, I pray that you prosper in every way and you be well, as your soul keeps well and prospers. So it is the will of God for you to be well in all aspects of your life. So how do you focus on being a new you? O, so medyo nagkakaroon na kayo ng glimpse, ano? Kung ano yung new you. Ha? Nagkakaroon na kayo ng glimpse? O. Focus on your goals. Kanina, fix on Jesus. Fix on your thoughts. O ngayon,
Focus on your goals. Oh, may plano ka pa sa buhay. Aba, sir, 50 years old ka na. Hanggang ngayon, wala ka pa rin goal. Wala ka pa rin ambisyon. Wala ka pa rin plano sa buhay mo. Eh, paano kung mabuhay ka hanggang 90 years old? Wala ka pa rin plano? Focus on your goals. So, goal setting. Goal setting tayo in 2026. So, you do not run without a goal. Diba? Sabi sa 1 Corinthians 9:26, I do not run without a goal. I fight like a boxer who is sitting something not just there. Diba? Yung mga boxer, yung mga boksingero, hindi lang sila suntok sa hangin. Amen? So, kailangan pagka right hook, knock out, diba? So, pag may goal ka, kailangan knock out. Yes, nakaklose ka yung deal. Yes, gagaling ako ngayon 2026. Oh, diba? Amen? Oh, see your goals in the light of God's will. The promises of God are for His children. Do your goals align with God's will? Yung goals niyo ba naka-align sa kalooban ng Diyos sa buhay mo? O yung goals mo lang, gusto mo lang? So pag ang goals mo, ang plano mo, gusto mo lang, hindi yun ang sagutin ng Lord. Kasi may mga prayer tayo sa Lord. Yes, no, wait. Diba? So pag no, ayaw yun ng Lord, di naka-align yun sa kalooban ng Diyos, di yun ibibigay sa'yo. Diba? Pero may mga pangako ang Diyos para sa mga anak ng Diyos. Gusto niyo ba malaman? Kung ano ang pangako ng Diyos para sa inyo? Sabi mo, gusto mo malaman? Pangako? Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. O, ayan. Diba? O, yung pangako ng Diyos, yes and amen daw, sigurado yun, 100%. Mas sigurado pa sa insular life. No? Yes and amen. Sure. Sure na sure. Pero yung pangako ng tao, ay, malabo yun. Kasi pag namatay yung tao, nangako, wala na yung pangako, di ba? Oh, sabi nga ng kapatid ko, pinangakoan ka na, gusto mo pa matapot. Kasi yung pangako ng tao, nababali yun. Amen? Pero pag ang pangako ng ang Panginoon ang nangako, ayan o, yes and amen. Totoo. Ha? So, ano yung mga pangako? Goal and God's will. So, God is able to perform all He has promised. If He says He is able to perform what He's promised, He will perform. Diba? So, what are the promises of God? Sabi mo, number 1, promises of salvation. Pangakong iligtas ka. O, saan kayo liligtas? Saan kayo liligtas? Sa walang hanggang kamatayan. Diba? Walang hanggang kapahamakan. Diba? Sa dagatang apoy. So, His promise of salvation is in Romans 10:9. It says, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Pag nananampalataya ka raw sa iyong bibig na ang Panginoong Jesus ay Diyos at maniwala ka sa iyong puso na binuhay siya muli sa mga patay, maliligtas ka. Naniniwala ka ba ng Panginoong Jesus binuhay mula sa mga patay? O si Pastor Melba, tsaka si Pastor Isaiah nung namatay, mabubuhay ba sa patay yun? Mula sa pagkamatay? Sa sarili lang nila, sa sarili lang nila kalakasan, kaya ba nilang buhayin yung sarili nila? Hindi. Pero ang Panginoon, nabuhay siya sa mga patay. Siya lang yung Diyos na nabuhay sa mga patay. Diba? Dati yung Diyos ng mga ibang reliyon, si Allah, tingnan niyo yung mga ano nila doon, sa simenteryo, wala sila, nandun sila. O yung mga Diyos ang panilang bato, nandun sila. Pero ang Panginoong Jesucristo, wala siya doon. Amen? Kaya Diyos siya. So ang pangako niya, iligtas ka. Ang tanong, ligtas ka ba? Pag kinuha ka na rito, nilagutan ka na ng hininga, ligtas ka ba? Maliligtas ka ba? Mapupunta ka ba sa kaharian ng Diyos? So, ang pangako ng Diyos sa'yo, maligtas ka. No, na idideklara mo lang sa iyong bibig na ang Panginoong Jesus ay Diyos. At maniniwala ka sa puso mo na binuhay siya sa mga patay, maliligtas ka. Amen? Amen. So, number 2, ano pa yung pangako ng Diyos sa'yo? The promise of eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Oh, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa'yo.
na binigay niya ang bugtong na anak niya para sino man daw sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag naniwala ka na ang Panginoon si Kristo ay Diyos, the Bible says, you have crossed over from death to life. Tumawid ka na mula kamatayan papuntang buhay na walang hanggan. Number 3, promises of peace. Ang pangako ng kapayapaan, ibinibigay niya sa'yo na hindi pwedeng ibigay ng sanlibutan. Dito ba sa sanlibutan may kapayapaan? Wala. Puro temporary lang. Pero ang kapayapaan ng Panginoon, meron. Kaya kita may mga Kristiyano, kahit anong mga sigalot meron sa buhay, may kapayapaan. Amen. Amen? Pastor Mel, tingnan mo. Pastor Isaiah, may kapayapaan. Amen? O, pero tingnan mo yung mga ibang Kristiyano kung walang kapayapaan, di ba? Oh, kasi yan ang marka ng pagiging alagad ni Kristo. Sabi sa katigang, may kapayapaan ka ba? Yeah? 4, promises of guidance and wisdom. No? He will lead you. He will give you wisdom. Amen? Oh, yan. 4, 5. Ano yung 5? Promises of strength. Pangako ng kalakasan. Huwag ka raw matakot. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 41:10, the Bible says, so do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Right hand. Yan ang pangako ng Panginoon sa'yo. 6. Dami, no? Dami pangako. Oh, promises of God's protection. Pangako niya na, ano yung protection? Protection in Tagalog. Protection. Protection. Standard insurance. Ingatan ka, di ba? Psalm 121:7-8. Na? I will keep you from all harm. He will watch over your life, your coming and going, from both now and forevermore. Number 7, promise of God's presence. Yan ang pinakagusto ko sa lahat. Favorite ko yan. Presensya ng Panginoon. Di ba? O, tingnan nyo siya nagpipray, o, di ba? Nananalangin siya. No? Surely I am with you to the very end of this age. God's presence is a promise. Di ba? Yung presensya ng Panginoon na kahit iwan ka na ng asawa mo, yung asawa mo, iwan ka niyan. Di ba? Either mag sa kabilang bakod, punta sa kabilang buhay, iwanan ka niyan. Di ba? Kasi from dust you came, and dust you will return. Sa alabo ka nang galing, sa alabo ka lang babalik. Di mo makasama asawa mo, nanay mo, tatay mo, anak mo. Di. May masasabi mo, kanya-kanya. Pero ang presensya ng Diyos dapat nandyan nananahan. Amen? Amen. Yan isa sa mga pangako ng Diyos. Pagka nanahan ka sa Kanya, andyan siya. Amen. Yan, favorite ko. Amen. Amen. So, pangwalo, ito favorite nyo. Pangako na ano yung provision? Promises of provision. Pangakong what's provision? In Tagalog. Pangakong supportahan kita. Masaya ka. Supportahan kita. Ako. Si Enrique pala. Basta mapaprovide siya sa'yo. No? Hindi yung mga pangangailangan mo, tutugunan ka. Because in Philippians 4:19 it says, my God will meet and supply all your needs. So do not worry. Sabi mo, do not worry. Because worrying is a sin. Diba? Mapaprovide sa'yo. Yan. Amen. Number 9. Promises of God's healing. Pangako na pagalingin ka ng Panginoon sa iyong karamdaman. The Bible says in Jeremiah 30:17, I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. For I am the Lord who heals you. Amen? Amen. Sige, bilisan mong pag-text Ano, Sister Helen? Nasa ano pa lang ako? Letter doon sa focus. So, God just does not plan to save you, but also to give you eternal life. Jesus said, I have come that they may have life and have it in full. So why do some of you do not have a full and abundant life? Bakit yung iba sa atin dito hindi full? Tsaka hindi abundant ang buhay? Bakit? Bakit ganun? So Lord, naglilingkod naman ako sa'yo. Ba't di masagana yung buhay ko? Ha? Ayun, balik.
So what do we need to do to be the best in 2026? Because the tip, sabi mo, yung magnanakaw. Because the thief does not come except to steal. John 10:10. The reason why you do not have an abundant life, kasi si Satanas, because Satan is a thief. He steals from you. So ano yung mga ninanakaw sa'yo ni So anong dapat sabihin mo dun kay Satanas? Kasi siya soul thief. Ang una niya nanakawin sa'yo, yung kaluluwa mo. Kukunin niya. Akin yung kaluluwa mo. Akin eh. Pag hindi ka nagpakasakop sa Panginoon, akin na yung kaluluwa mo. He's a soul thief. And he's a thief in the night. Kaya sabi, be ready. Because you do not know the day and hour. Kung kailan darating ang Panginoon. At kailan ka kukunin. Amen? So, overcome. Stop the thief. Dun sa focus ng 2026, nasa una ako. Overcome and stop the thief. No, kailangan kaya sinasabi ang Kristiyano, overcomer. Kasi ang ibig sabihin ng overcomer, meaning of overcomer is you overcome Satan's wiles and schemes in your life. So dapat matalas ka dyan. Bubudulin ako nito Because the thief comes to steal, kill, and destroy. Diba? Amen? Kaya maraming napuputol Amen? Nabudol kayo sa relasyon pamilya mo. Nabudol kayo sa pinansyal mo. Nabudol ng mga anak mo. Na dapat nag-aaral, hindi pala. Diba? Kasi Satan comes to steal, kill, and destroy. Amen? Sabihin sa katabi mo, huwag kang magpabudol. Maging ketaning. Amen? Kasi marami dyan, nagpapost ng Kristiyano. Budol pala. Amen? Praise the Lord. Pag di kayo nabasa ng salita ng Diyos, di kayo magiging matalas. Mabubudol kayo sa buhay. Amen? Dalawa lang klase ang tao. Nanloloko, tsaka yung nagpakaloko. Sabi ng friend ko na to, may dalawa lang naman yan. Bakit? Kasi dalawa lang klase, masama tsaka mabuti. Amen? So what do we overcome? Overcome the darkness in your life, overcome the flesh, overcome obstacles, overcome distractions. Di ba focus on your goal? May distraction sa goal. Mga anak, gusto makatapos. Ano obstruction? Kalimbungan, mabubuntes. Distraction. Di tapos na ang pangarap. Yes. Amen. Amen. Laksan mo amen. Amen. Di ba? Kasi naman, hindi na overcome yung flesh. Amen? May distraction. Ang distraction sa pag-aaral. It's alright. You are this. Di wow. Bis na mag-aaral ka rin, hindi ko alam yun. Alam ko yun, pang-exercise. Diba? Okay lang yun, pero pag parating na ng TikTok ginagawa mo, hindi ka nag-aaral. Hindi ka nagtatrabaho. Diba? Parating ka nakaganyan sa cellphone mo. Natapos na yung buong araw, wala ka pang nagawa. Amen? Distraction, sabi mo, overcome. I am an overcomer. So F-O-C. Dalawa na lang, mabilis na ako. So what blocks you from overcoming? How come you do not overcome? What? What blocks you? Bakit hindi kayo ma-overcome niyo yung mga problema niyo sa buhay? Bakit? Bakit kaya ang buhay ng tao? Sin blocks you from overcoming. Kasalanan. Mayroong mayaman, may tamad sa mundo. Sin blocks you from overcoming. Amen? Sin blocks wealth and blessing. Pag may kasalanan, block. May kasalanan, block. Amen. Blessing. May kasalanan. Amen? Amen. So sin is a blessing blocker. Because Romans 6:23 says, for the wages of sin is death.
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O paano ka pagiging blessed kung patay ka na? Di mo nagampanan yung purpose mo. Deads ka na. 40 ka pa lang, deads ka na. Eh kasi nakasanayan, Jeprox ka. Deads ka na. But, the Bible says, the gift of God, may kaloob ng Diyos sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos sa'yo, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So when you sin, you miss the mark. O, tingnan niyo yung apple. Hindi yan apple. Nagkasala si Adan at Eva. Sabi ng Panginoon, miss na miss kita. Walang pagpapala. Ha? Sin means you miss the mark. Yan. So if you fail in your spiritual life, what mark did you miss? Ha? If you fail in your health, what mark did you miss? O dito, if you fail in your spiritual life, what mark did you miss? You miss accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Yan ang una. Pag na-miss mo yung spiritual na buhay mo, dahil di ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon mo o tagapagligtas. Tinanggap mo nga ang Panginoong Jesus mo, tagapagligtas mo lang. Pero hindi mo Panginoon. Ang Panginoong Jesus mo, tagapagligtas mo lang. Pero Panginoon mo, Lord, Panginoon, masaya ka. Panginoon, Lord. Hindi ka bibigyan ni Lord. Amen? So what did you miss? If you failed in your health, what mark did you miss? You did not take care of your body. You will miss being healthy. 60 plus ka na. Kain pa rin ng kanin, kakanin, ganyang carbs, diabetic ka na. Mga kapatid, nasa salita ng Diyos ang gamot. Tanungin niya lang banal na Espiritu Santo, tuturuan kayo. Amen? So, if you fail also in your finances, what mark did you miss? When did you start missing the mark? So, when does sin start? Where does sin start? Saan ba nagmula ang kasalanan? Saan nagmula ang kasalanan? Bakit tayo nagkakasala? Saan? Ayun. Sagot. Sabi sa Genesis 3:6, sin starts when your desire is conceived. And it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Saan nag-umpisa ang kasalanan? Meron kang pagnanasa. Meron kang pagnanasa. O, yung mga magnanakaw. Bakit ba sila, yung mga karnaper, babata, alam mo yung hero ng asawa ko? Ito yung mga mga bilanggo. Dito. Ito yung mga nililitis. Ito yung mga bilanggo. Carnapping, snatcher, murderer, pare-pareho dito yan. Ka-orange. Ang babatang gwapo. Saan nag-umpisa yung kasalanan nila? Desire. Pagnanasang gumawa ng kasalanan. Pagnanasang magnakaw. Ang gwapo. Mga karnapper. Saan nag-umpisa ang kasalanan? Maling pagnanasa. The Bible says, after the desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Pag nasentensya na, patay na si elektrika. Reclusion temporal, o kaya reclusion perpetua. Dito pala yung sa lupa. Paano dun sa buhay na walang hanggan? Paano na? Kaya tawagin yung mga kapitbahay nyo. Na magpilay-nilay sa salita ng Diyos. Because if they do not become godly, they will become God's enemies. Magiging kalaban niyo sila. Nasakit ulo niyo. Ang bansa to, kaya ganon? Ganon kasi. May mga pagnanasa sa kayamanan. Amen? Amen. So what are your desires? Are they aligned with the Word of God?
Yung mga pagnanasa nyo ba, ayon ba sa kasalita ng Diyos? Kasi pag hindi yan ayon sa salita ng Diyos, magbubunga yan sa kasalanan. Magbubunga yan sa kamatayan. That's ka rin. Amen? So is the desire of God to prosper and bless you? Kalooban ba ng Diyos na magtagumpay ka at pagpalain ka? Amen! Kaya may naghahayag ng salita ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon, magtagumpay ka eh. Diba? Kaya ba may naghahayag ng salita ng Diyos? Nandito ba ako? Kasi utang na loob ko pa sa inyo na nandito kayo, nakikinig kayo sa akin. Hindi, kasi mahal kayo ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, magtagumpay kayo at pagpalain kayo. Kung noong araw pa narinig ko ng salita ng Diyos, siguro mas matagumpay ako. Amen? Yeah, palakpakan yung sarili nyo, nandito kayo. Amen. Praise God. Because in Jeremiah 29:11 says, may plano ang Diyos sa inyo. Pagpalain kayo at pagtagumpayin kayo. Kaya nasa C na tayo, commit your goals and desires to the Lord. Amen? Diba sa focus? Fix your thoughts, fix your eyes on Jesus, fix on your goals. O, overcome. C, commit your goals and desires to the Lord. Okay. So commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So how do you commit? Live for God. Do not live on your earthly lives for your evil desires, but rather for the will of God. And be a living sacrifice. Yung katawan nyo, yung sarili nyo, bigay nyo sa Panginoon. Ang buwang buhay nyo. Tapos, mahalin nyo ang buong buhay ang Panginoon. Amen? So, kasi, kung ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. They cannot go on sinning because they have been born of God. So, kung ikaw, anak ka ng Diyos, ayaw magkasala eh. Mabilis ang conviction mo eh. Amen? Yeah. Kasi anak ka ng Diyos, mabilis ang conviction mo, ayaw magkasala. Ganyan yung mga anak ng Diyos. They sin less and less. Amen? So, focus. F-O-C-U. What is you? Unleash the power of the Holy Spirit. Lahat ng mga yan, hindi mo magagawa pagka walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Pag sarili mo lang kalakasan, hindi mo yan kaya. So, alam mo yung differentiation natin sa ibang religion? Do you know what our difference is? Some religions, they do not believe in the Holy Spirit. So, yung Universal Church, yung mga religious na nagtuturo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yun yun. Yun yung Universal Church, isang doktrina. Pero pagka tuturo nila, hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu Santo, kulto yun. Amen? Amen. So, S na tayo. Sabi mo, S. Palapakan ng Panginoon. S. Step into your purpose. So, ano yung purpose nyo? Of achieving your purpose in Christ. For we are all created in Christ Jesus to do workmanship. O kasi sinasabi nila, biyaya. Biyaya. For it is by grace we have been saved, not by works, so that no one can boast. Di mo maliligtas sa sarili mo. Diba? Kasi biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng Jesucristo. Pero may kasunod yun. Huwag kong minto sa verse 9. Diba? Kasi pag ginagawa nila doktrina, biyaya, biyaya. Biyaya, di ka na magtatrabaho? Faith without action is dead. Ephesians 2:10 says that, for we are His workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen? So because this verse emphasizes our identity as God's creation and highlights the divine purpose behind our lives, indicating that we are designed for good works that align with God. Amen? Kaya mga Christian sabi, biyaya. Di ba? Biyaya, kain na lang kayo kung ano ihahin sa inyo. Tapos pag uwi nyo, masakot siya nyo. Sabi sa Biblia, don't you have houses to eat? Pag may pamili ka naman, hindi. Pag ako, in-invite ako sa pante, kumain na ako. May Bible study kami, Corinthian, tsaka doon, mayaman ako. Kumain na ako. Thank you. 80% lang ako full. Kumakain lang ako. Pag gutom ako. Pag hindi ako gutom,
No, thank you. Amen? So each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him the glory and power forever and ever. Ayun na. Let us pray. Palakpakan natin ang Panginoon. As Ryan, please come forward and let us pray. While we serve the Holy Communion, let us pray and let us sing. And commit our lives in 2026. Mag-commit po tayo sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Heavenly Father, I thank you, Lord, for your word, O God. I thank you, Lord, for reminding us to fix our eyes on you, Jesus, the author and finisher of our faith, O God, to fix our thoughts on you, to meditate only on what is lovely, what is noble, O God, to be an overcomer for you, to commit our ways to you, to unleash the power of Holy Spirit within us, O God, and to step into our purpose this 2026. All eyes will close, all heads bowed, as we sing. Are you ready to be the best in 2026? Are you ready to be a new you in 2026? The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang sabi sa Biblia, kung sino man na kay Kristo, siya ay bago na nilalang. Wala na yung dati. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Praise to Jesus. Into your hands I commit again, with all I am for you. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Sabihin mo, Panginoon Jesus, naniniwala ako sa iyo na mababago mo ako. Panginoon, change me from glory to glory. Amen. Jesus, I believe in you that you can change me. Jesus, I believe.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. All I Let's worship the Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Amen. Amen. Eyes closed, heads down. Handa na ba kayong ibigay ang inyong buong sarili sa Panginoon? Handa na ba kayong mag-focus sa buhay niyo para maluwalhati ang Diyos sa buhay niyo? Hindi lang paglinggo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi siya performance, pero relasyon niyo sa Panginoon. Kung sa tingin niyo, ng 2025, marami pang mga madidilim na parte sa buhay niyo. Papasukin niyo ang liwanag. Papasukin niyo ang Panginoon sa buhay niyo. And let the Holy Spirit guide you into all His ways. Heavenly Father, I pray for this congregation, oh God. I pray, Lord, that you seal the Word of God into their hearts, oh God. I pray, Lord, that they will have a hunger for and thirst for your Word, oh God. I pray, Lord, that you will help them to be mindful of their thoughts. Hide your Word in their hearts so that they will not sin against you, O God. Help us to be mindful of what we think about, because what we think about, we will bring about, Lord. Remind us, O God, that we are the salt of the earth and the light of this world. That if the salt loses its saltiness, we will just be trampled upon, oh God. We don't want to be trampled upon, oh God. I pray, Lord, that you sanctify us through this 2026, oh God. I pray, Lord, na makatagpo namin kayo ang presensya mo, ang banal na presensya niyo, Panginoon. Manal sa amin. Mula ngayon, paglabas namin hanggang sa bahay namin, Panginoon, ang banal mong presensya na magbubuklod sa bawat pamilya, Panginoon, ang banal mong presensya ko, ang dakila mong pag-ibig na binigay mo sa amin, sa pakamangyarihan ng banal na Espiritu Santo. I wanted to pray for those who are sick, oh God. I wanted to pray, please, huwag na po kayo umalis sa upuan. Taas niyo lang po kayong kamay niyo kung sino ang may sakit, pinansyal, sino ang may sakit, spiritual, sino may sakit, emosyonal, sino may sakit, physical. Hindi ako titingin sa inyo, taas niyo lang ang kamay niyo. Because our God is our healer. He is Jesus Christ, our great physician. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para maabot kayo dun sa upuan niyo. Pinapanalangin ko sa kayo, oh God, I pray for everyone whose heart is raised and whose mind and eyes, his thoughts is committed to you, oh God. I pray, Lord, that you will bless them exceedingly abundantly in 2026, oh God. That your presence will never leave them, that you will guide them and comfort them, oh God.
that you will give them strength, Lord, in facing every challenge they will face in 2026, oh God, that they will be an overcomer of every darkness Satan puts in their life. I bind it in Jesus' name. I bind it and declare that will have no power in their life. I pray that the power of the Holy Spirit, oh God, fill them, Lord. I pray, Lord, that every family, Lord, be blessed, that every household will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. This I pray in Jesus' name. And God's people say, Amen.